Uy, sino yun? It's a bird! It's a plane! No, it's me. Lilipad na ang Sweety DJ ng Star FM. Yvonne Adarna! Yvonne Adarna! Alrighty, nagbabalik muli tayo sa ating It's All For You in the evening. Mga starkada ko kaway-kaway sa mga napapatakam sa ating mga weird food combinations. Yan ay makikita mo sa ating Star Tanong sa 102.7 Star FM Manila. And again, ating babasahin muli ang inyong mga comments. Magbabalik tayo as a continuation. Sabi ni Gilbert Matalote, gandang gabi po DJ. Ako, Cornic, na isawsaw sa sukang maanghang. Thank you po. Listening from Brunei. Hello po. Hello sa inyong mga taga Brunei. Well, hindi ko pa na-try yung cornic. Sabi naman ni Elru Dayana na sinabawan na aso. Sinabawan na aso dito sa Korea. Bakit ganon? Ba't naman aso? Anong lasa niyan? Sabi naman ni Mark Neil Balgos, ice cream at kangkong. Kabog. Anong lasa nun, te? Sabi naman ni Jerome, abnoy plus ginataang bilo-bilo para sa kontralasa. Kuya Jerome, ano yung abnoy? Sabi naman ni Bravo Logan, good PM po, toyo, sabaw, kape, lumpiang toge, pwede din siomay, bagong isda, or bagoong alamang na may kasamang talbos ng kamoting kahoy. Binabati niya pala yung mga alaga ko na ang sarap ng tulog na si Bravo at si Logan. At happy birthday pala sa alaga ko na si Logan. Happy 11 months pala sa'yo bukas. Happy 11 months sa'yo, Logan. No? Tsaka kay Bravo, kaway-kaway raw sa kanyang mga tulog na alaga. Oh, sabi niya, ay marami siya sinabing pagkain, toyo, sabaw, kape, lumpiang toge, siomay. Sarap niyan, Kuya Bravo. Sabi naman ni Manicel Alcaide, ice cream at bagong balayan at sinangag. Sabi naman ni Gilbert Matalote, eto sabi niya, good evening po ulit DJ, magkaiba po ang burong isda sa kinilaw. Kasi po ang burong isda hinahaluan po ng kanin. At pagkatapos ng 3 or 4 days ay igigisa siya sa luya, bawang, sibuyas at kamatis. May mapapalakas ang kain ko lalo na kapag may native lettuce, nilagang ampalaya o kaya dahon ng ampalaya kahit walang ulam, solve na solve. Thank you po, listening po from Brunei. Hello ulit sa inyo sa Brunei at saka thank you Kuya Gilbert for correcting me. Oh, yun pala yung pinagkaiba nila. Sorry naman. Akala ko parehas sila. At saka tunog masarap din kapag yung proseso. Sabi naman ni Neri Santa Isabel Aquino, mainit na kanin tutong na may kinayad na niyog sa ibabaw. Lugaw na ang partner ay lumpiang toge. Wow! Yung lugaw na may lumpiang toge, yun, favorite ko rin yun. Sabi naman ni John Christopher Matela, mangga and coke. Sige, push mo yan. Parang lahat naman i-minimix sa coke, i-partner. Sabi naman ni Folgren Emokling, kape, specifically white coffee at chicharon. Sabi naman ni Teresa Sabado, yung pinaghalong pakbet at chapsuy, tas may gata. Hehe, weird siguro sa iba pero ang sarap, lalo pag spicy. Thank you dyan, Ate Teresa. Sabi naman ng ating ng ibang Facebook friends, kay sabi ni Michaela Paula, brewed coffee plus turmeric powder plus all-purpose cream plus cinnamon powder plus unsweetened cocoa plus sweetener. I think turmeric is the weird one here. Sorry, madam. Pero agree ako sa'yo, yung turmeric powder medyo kakaiba yung lasa. Ikaw ba, starkada, nakatikim ka na nung luyang dilaw? Yan yung turmeric eh. And thank you for that comment. Sabi naman ni Crisalie Montalvo, hot sauce tsaka lugaw. may chili powder tayo, pero may hot sauce rin. Feeling ko ba ketchup yung hot sauce Tapos ilalagay niya sa lugaw. Sabi naman ni Almira Golingay, sa kanya naman, yung chichiryang V-Cut plus cup noodles. Solve na solve. #junk food.
Ayos rin ha. Well, sabi naman, eto may nag-comment. Sabi niya ay, nasaan ang comment niya? Wait lang mga starkada ko. Sabi niya, naalala niya raw yung ex niya na weird na food ay yung pinapakain sa kanya kasi yung fries na sinawsaw sa orange juice. At sabi niya, ay naalala ko yung ex ko dyan. Yung weird combination ng food na pinapakain niya sa akin is fries na sinasawsaw sa orange juice. Siyempre, mahal natin, kakainin talaga natin. True lalo. Well, mga starkada, salamat sa mga comments ninyo na napapatakam rin ako na fairness ha, sarap din kahit weird. Sabi pa ni Brian Matela, Tommy plus coffee. Tommy ito yung chichirya, diba? Oo. Kayo kung gusto niya ng Coke, coffee. Ano ba, magtubig naman kayo. Well, pabati rin si Crisalie Montalvo. Hello sa'yo, girl. Kaway-kaway. Magpahinga ka na, pagod ka ata sa work. Well, Monster Kada, ikaw rin. Kung ikaw ay nagpapahinga na o kaya nagre-relax, syempre, deserve mo yan. Ngayong Wednesday night dahil up until 12 in the AM na lamang tayo sa ating It's All For You in the evening. But, magkakasama pa rin tayo mamaya sa ating It's All For You in the early morning all the way up to 4 in the early morning, 4 a.m. mga sarkada ko. Kaya naman, salamat sa lahat ng mga sumagot sa ating Star Tanong for tonight. Abangan nyo pa bukas. Marami pa tayong mga tanungan na dapat mong sagutin. Mga sarkada, DJ Yvonne Darna, sweetie tweety girl ng Starkadahan. At magbabalik tutugan tayo dito lamang yan sa 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Uy, sino yun? It's a bird! It's a plane! No, it's me. Lilipad na ang sweetie-tweety DJ ng Star FM. Yvonne Adarna! Yvonne Adarna! Time check, oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 17 star minutes bago mag-1 ng umaga. Happy Thursday sa Starkada. At syempre bago ang lahat, tayo ay mag-news update dahil sa nakakaalarmang pagtaas ng kaso ng suicide lalo na sa mga kabataan. Isang panukala ang inihain sa Kamara ni Camarines Sur Representative Alray Villafuerte na nagsusulong na magkaroon ng Suicide Prevention Act kung saan isang institusyon ang itatatagan na siyang manguna sa monitoring, intervention at prevention programs para mapigilan ang insidente ng suicide. Sa ilalim ng House Bill 2895 ni Villafuerte ay aatasan ang Department of Education, Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority na bumuo ng isang interagency task force on student suicides. Ang tanggapan ang siyang magbabalangkas ng mga programa para pigilan ang pagpapatiwakal. Tinukoy ng mambabatas ang isinagawang pag-aaral ng University of the Philippines Population Institute sa 2021 Young Adult Fertility and Sexuality Study kung saan lumitaw na tumaas ang bilang ng mga kabataan na nasa edad 15 hanggang 25 years old ang nakaranas ng suicidal ideation o naisip na magpakamatay. Sinabi ni Villafuerte na dapat kumilos ang pamahalaan para mabigyan ng tulong ang mga kabataan na may ganitong mga ideya. Sa panukala ng mambabatas ay sinusulong na magkaroon ng nationwide student suicide early intervention and prevention strategies na gagawin sa mga paaralan at pangangasiwaan ito ng DOH, DepEd, DESDA at CHED. At mga sarkada, para sa ating ulat-undas, muling magpapakalat ng mga tauhan na ang lahat ng Department of Public Works and Highways o DPWH Regional and District Engineering Offices na tutulong sa mga motorista sa papalapit na long weekend para sa paggunita ng undas. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, ang Motorist Assistance Program ng ahensya na tinaguriang Lakbay Alalay ay isinaaktibo at operational na muli sa kahabaan ng strategic locations sa buong bansa simula alas
7 ng umaga ng October 28 hanggang 12 ng tanghali sa November 2. Ang DPWH Lakbay Alalay Teams ay binubuo ng uniformed field at crew personnel na may maintenance equipment na nakaabang at navy blue color tents sa mga tukoy na istasyon. Ipinag-utos din niya ang pagpapatupad ng mga tanggapan na may mga kasalukuyang proyekto upang matiyak na ang mga wastong safety signage at traffic advisories ay papaskil ng mga kontratista upang maiwasan ang pagbagal ng trapiko sa kahabaan ng pangunahing kalsada at ruta patungo sa mga sementeryo. Higit pa rito, mahigpit na nakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng Land Transportation Office o LTO, Philippine National Police, PNP at local government units para sa anumang kinailangang tulong. At yan mga sarkada ang ating news updates sa mga oras na ito. Tayo ay magbabalik tutugan dito lamang yan sa 102.7 Star FM. Like mo, share mo. The best love songs, old and new, song after song, and it's all for you. Star FM. Uy, sino yun? It's a bird! It's a plane! No, it's me. Lilipad na ang Sweety DJ ng Star FM. Yvonne Adarna! Yvonne Adarna! Good morning sa sarkada ko. Time check natin, oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 37 star minutes past the hour of 1. And the early morning. Happy Thursday. Magandang Huwebes sa'yo, sarkada ko. Kamusta ka naman? Kaway-kaway sa lahat ng mga nasa work, mga naka-work from home. Tsala naman talaga. Kaso nga lang, puyat. Ayos lang yan, sarkada. Sabay-sabay tayong mapuyat forever and ever. Well, sarkada ko sa'yo rin na nagre-relax for this time, for this hour. Good morning din sa'yo. Well, sarkada ko matanong ko nga lang. Kapag ba lumalaki ang kita, lumalaki na rin yung gastos. Oh, mga gastos time na naman. Alam mo, sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin natin, yung mga Pinoy natututo na lang din na dumiskarte at maghanap ng mga dagdag income, karagdagang pagkakakitaan. Pero totoo nga ba, sarkada, na kapag lumalaki na ang kita, lumalaki na rin ang gastos, kaya ang resulta kinakapos pa rin. Diba? Ganyan yung sitwasyon natin ngayon Kaya alam mo, ang payo ng businessman na si Robert Kiyosaki, sabi niya, pay yourself first. O sarkada ko kung ikaw ay nasa iyong first month ng iyong work, o kaya naman, kumikita ka na, ito advice para sa mga bagets na sa mga bagets na gastosero. Ito, pay yourself first at treat your savings like paying a bill. O, diba, sarkada ko, i-mindset natin yan. Nakalangan, yung savings natin is like you're paying a bill. So, kapag nagpe-pay ka ng bill, diba, hindi yan basta mababang presyo, mababang halaga. And at the same time, ibig sabihin, required at kailangan mo talagang gawin para laging meron kang naitatabi. Diba? Yung meron kang ipon. Tsaka bukod doon, wag din hayaan na matulog ang lahat ng pera sa bangko Kasi magde-depreciate yan dahil sa inflation. So, mga sarkada, yan Para sa mga hindi pa alam ang ganitong mga kalakaran. Kaya sarkada ko, wag na nating iwanan ang mga ipon dyan sa bangko dahil nababawasan din talaga. Dahil nga sa inflation na yan. At tandaan mo rin yung investing ay hindi para sa mga mayayaman lang. Hello. Kayo lang, hindi no. At sabi niya dito savings is more of a mindset, which is true. Very, very true yun, sarkada ko, no. Kung mindset mo ay maging mabuti ngayong year, mindset mo rin. Ang savings ngayong year, more savings, more fun.
Diba, sarkada ko kaya sa'yo ha, ipon-ipon tayo ha, lalo na magpapasko na, long weekend, kailangan meron kang panggastos. Lalo naman dami-daming sales. Pero alam mo, sarkada sa mga sales na yan ha, mas makakaipon ka pag hindi ka gumastos. Pag hindi ka bumili. Kaya modus yung mga sales na yan. Charot lang. Syempre, sarkada kung saan ka masaya, di dun ka. Basta, kailangan isipin mo na may mga limit ang mga bagay-bagay. Kailangan mo pa rin mag-ipon. Girl, mag-ipon! Para hindi lang sama ng loob ang iniipon mo, be. 'Di ba? Ipon-ipon din tayo. Charot-charot, mga starkada ko, DJ Yvonne at Darna, ang sweetie-tweety girl ng starkadahan, ang kasama nyo all the way up to 4 and the early morning. And sana nag-e-enjoy ka sa ating mga musikahan. Sana ikaw ay nahihele naman, or ikaw ay mulat na mulat pa rin. Mga dilat na dilat. Tuwing magdamagan. Yan, tama yan. Samahan mo ako, starkada ko, dahil handa ko sa'yo ang mga kwentuhan at tugtugan. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. Like mo, share mo.